Nitong nakaraang linggo ay ibinalitang nahuli umano si Zoldyco sa Prague, Czech Republic dahil sa wala itong immigration papers habang patawid ng Germany. Ang nagbalita ay walang iba kundi ang Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Si Zoldyco ay dating chairman ng Committee on Appropriations ng Kamara noon at may kaso ngayon kaugnay sa flood control project scandal. Isa sa mga itinuturo ni Zoldyco na pinagdalhan ng bilyones na pera ng flood control projects ay si Presidente Bongbong Marcos, na ayon sa kanya ay isinilid sa malalaking milita at dinala sa bahay ni Bongbong Marcos at pinsan nitong si Martin Romualdez. Sinigundahan din ito ng mga dating staff ni Zoldyco kabilang ang 18 magigiting na dating sundalo, na ayon sa kanila ay sila nga mismo ang nagdala ng mail maletang pera ng taong bayan papunta sa bahay ng Pangulo ng Pilipinas. Ang tanong, bakit ang presidente pa mismo ang nag-uulat sa pagkadakip ni Zoldyco at personal na nagpa-facilitate sa pagdadala pabalik ng bansa ni Zoldyco? Kung isa siya sa itinuturo ni Zoldyco na mastermind sa naturang nakawan ng kaban ng bayan? Hindi po ba ito isang conflict of interest? Napaka-suspicious na ang isang itinuturong salarin ay siya pa mismo ang magdedespatcha sa pagdadala pabalik ng bansa ng isang testigo na siyang nagtuturo at tumetestigo mismo laban sa kanya. Sinsero nga ba ang Pangulo na pauwiin si Zoldyco upang managot sa kinasangkotang eskandalo? Or umaakto lang siya na determinado siyang pauwiin si Zoldyco dahil alam niyang yun ang sigaw ng taong bayan? Matatandang nung pumutok ang flood control scandal. Ayon kay Zoldyco ay sinabihan daw siya ng pinsan ng Pangulo na si Martin Romualdez na siyang House Speaker noon na nag-appoint kay Zoldyco bilang chairman ng Appropriations na, "Stay out of the country, you will be taken care of." Ibig sabihin ay huwag ka na munang bumalik ng bansa, kami ang bahala sa iyo. Noong panahon na iyon ay kasalukuyang nasa labas ng bansa si Zoldyco para sa isang medikal na proseso. Marahil alam ng Pangulo na kapag nakauwi si Zoldyco ay tetestigo ito laban sa kanya. At malamang ito ang magpapatibay sa testimonya ng iba pang mga testigo laban sa Pangulo. Si Zoldyco ay nahuli sa Prague hindi dahil sa red notice ng Interpol na dapat ay inaasikaso ng administrasyon, kundi dahil lang sa simpleng immigration issue kung saan naharang siya dahil nakalimutan niyang dalhin ang kanyang pasaporte habang patawid ng Germany. Kung talagang sinsero ang Pangulo na hulihin at dalhin pabalik ng bansa si Zoldyco, ay dapat tinutukan ito noon pa lang ang pag-request ng red notice mula sa Interpol. Ngayon ay mag-iilang araw na mula nang i-detain si Zoldyco sa Prague at wala pa ring red notice sa Interpol na siyang magiging basehan sana upang i-deport direkta pabalik sa bansa si Zoldyco. Ilang araw na lang ang bibilangin ay pakakawalan na ng Prague Police si Zoldyco kapag walang red notice ng Interpol na lumabas. Kapag ito ay nangyari ay magpapatuloy ang isang template ng korupsyon sa bansa at masayang magbubunyi ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan, habang ang epekto ng isang pinakamalaking nakawan sa kaban ng bayan na naitala sa kasaysayan ng bansa ay paghahati-hatian ng mga kawawang Pilipino pagdating sa susunod na tag-ulan.